welcome to my vlog again. Ako nga pala si Jazz. Siyempre, papakilala natin, or kailangan pa ba natin, sir, magpakilala? Oo naman. Siya nga pala si Sir Buddy ng Agribusiness How It Works. Okay, maraming salamat, Sir Buddy, sa time niyo po today na ano niyo po ako, napagbigyan niyo akong ma-interview po kayo. Alright. Okay po. And then, may mga katanungan lang po tayo regarding sa pag-vlog nyo, and then sa mga susunod nyo pang mga goals, or mga susunod nyo pa, sir, na mga kung ano pa yung mga next step nyo po sa pag-vlog. Okay po, hindi na po natin patagalin to, Sir Buddy. Okay po. First question po. Alright. Ano po yung, Sir Buddy, naging proudest achievement? Okay. Proudest achievement. Nahirapan ako doon. Proudest achievement. Gandahan ko sa Dutibos, ha? Proudest achievement. I guess, walang specific na, but it's more on, nagawa ko yung love kong gawin. Yung art, yung industry kung asan ako, no, from the very beginning, kung ano ang kinuha kong degree sa college, yun din yung naging trabaho ko all throughout hanggang doon sa nag-business ako up to now, no, for 3 decades. Tagal. 20, 30, 40, 50. More than 3 decades. More than 30 years. It's the same industry. It's the same kind of work. Yun yung ginagalawan ko, which is related to videos. So from TV to iba-ibang genre ng video up to vlogging. Andun ako. So, at least, no, yung from the very beginning, from the start, kung ano gusto kong gawin, hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. Doon ako nabuhay, no, doon ako hindi naman yung sobra-sobra, but at least doon ako umunlad, no. Yeah. By the way, sir, ano po pala yung naging course nyo nung college? Mass communication ako. Mass com. Mass Kaya pala, related po sa work yeah, nyo today. related siya. Oo, hindi ako lumayo na madaming gumagraduate, especially yung kurso namin ay nung time na yon na kami ang graduate ng college ay limited yung opportunity. Yes, sir. Limited yung opportunity. Sinasabi nila na yung course na yon at that time ay para lang sa mayaman. Pang mayaman, sir. Mayaman, para lang sa may connection. But wala ako nung dalawang yan. But I was able to find a good job at nag-grow yung skills at hanggang ngayon, no, hanggang sa naging negosyo siya. Yeah, I think yun talaga, kasi marami akong naririnig na what if sana na-achieve ko to. May mga classmate ako na yumaman pero hindi sa larangan at sa field na to. So may mga what if sila, ganyan. Okay, sir. At least ako, wala akong ganong tinatanong sa sarili ko. So hindi niyo po yung in-expect before na pupunta ka kasi no, wala pa naman talagang vlogging. So hindi niyo po in-expect na pupunta ka sa ganitong larangan tapos magiging successful. Wala. Hindi ko in-expect yun, o wala naman nakakaalam na yung communication kasi nagbabago di ba? So nagbabago yung medium. At that time, yung makapag-work ka sa TV, achievement yun. Achievement yun. So, hindi ko pinangarap na nasa limelight, no. Lagi lang ako behind the scene. Awesome. Kami yung mga nagtatrabaho behind the camera, ganon. So
hindi ko yan in-expect. Hindi ko in-expect na magkakaroon ng vlogging, hindi ko in-expect na lalabas ako sa camera. Hindi ko in-expect na ang agribusiness ay darating doon sa maraming followers. Never in my life na pinangarap ko siya na ganun ang mangyayari. Nice. Sir, sa kahaba ng mga naging experience nyo sa nung unang work nyo and then dito sa vlogging, or dito pala sa particular na larangan nyo sa pag-vlog, sino po yung naging idol nyo or naging motivation nyo na personality, kung meron po ba? I think hindi particular sa vlogging. I think it's more on may maraming taong tumulong sa akin para mag-grow ako kasi ang bottom line, ang ending ay yung magkaroon ka ng sariling negosyo, kasi yun yung dream ko na maging negosyante ako. At maraming taong tumulong sa akin, at isa dyan na hindi ko makakalimutan si Mr. Tom Viray. Na-feature ko siya way back nung may TV show kami sa GMA. Na-feature ko siya, tapos nung nasa ABS ako, feature ko ulit siya. At nung malis na ako sa broadcast at ako yung nag-start mag-business, linapitan ko siya. Okay, at nung linapitan ko siya, kasi at that time, Josh, yung nag-start na ako doon sa wedding videography. Okay, sa wedding industry. So, nandun ako sa wedding industry as a wedding videographer. So, yun kasi yung jump start, yun yung pinakamabilis na makapag-start ng career. And for me, yung background ko at the time, masasabi ko na para sa akin lang naman yan, no? Na overkill. Ibig sabihin, may edge ako over the others because nanggaling ako sa broadcast. Parang sobra-sobra yung qualification, parang ganyan. To pangbulag sa kliyente. I'm not saying na super galing ko. Okay? Ang sinasabi ko lang na meron akong edge para pambola sa kliyente. Meron akong edge. Kasi yung knowledge nandun po eh. Because of the background na parang, uy, background. si ano yan, ganyan. May ganong factor na. So, nung lumapit ako sa kanya, tinanong niya ako na ano yung negosyo mo, yan. Kasi at that time, kailangan ko mag-attend ako ng bridal fair. And kailangan ko ng brochures. Ang main business niya ay nandun siya sa mga printing, ganyan. All kinds of printing. So, sabi ko, kailangan ko ng brochures. Sabi niya, sige, bibigyan kita. Hindi naman ako humihingi. Pero sabi niya, bibigyan kita ng brochures. Bibigyan kita ng 10,000 pieces of brochures. Wow. Ganon kadami. Pero sabi niya sa akin, pero gusto ko lang muna maintindihan ano yung negosyo mo. Okay. So, kunento ko, sabi niya sa akin, magkano ang package mo per wedding? Yan. At that time, ang package ko is 27,000. Murang-mura pa siya. Medyo, at that time, di ba, 2000, year 2000, medyo, hindi naman super pricey, pero hindi siya mura. Okay, so, sabi niya, ilan ang kaya mong gawing wedding? In a month. Sabi ko, may mga bookings ako na during December may mga bookings ko na 10 or more. Wow. So sabi niya, 27 times 10, 270. Ay, ilan yan? 27 times 10? Yes, 200 plus. Okay, 270,000. Ang sabi niya sa akin, but sa negosyo mo na yan, hindi ka yayaman. Oh? Sinabi niya sa akin. Sabi niya, kung yung negosyo na yan ang ipupurso mo, hindi ka yayaman. But susuportahan kita. Yung kailangan mo na brochures, ibibigay ko. Pero ngayon pa lang sinasabi ko, hindi yan dapat ang negosyo na pasukin mo. Bakit daw sir, na kung tutusin before, kakaunti pala yung competitor. Unlike kasi ang sabi niya sa akin, ang pagninegosyo, sabi niya, ay hindi padamihan ng kliyente, palakihan ng kontrata.
So, kung 10 lang ang kaya mong gawin at pagod ka na, at it only translate to 270,000, lugi ka. Bakit hindi ka mag-anap ng negosyo na 1 million, 10 million, 30 million per kontrata? Yun dapat ang negosyo mo. May point. So, sabi ko, paano ka gagawin yun? Sabi niya, kung ang negosyo mo lang sana ay printing, sasabihin ko na sa'yo step by step. Pero hindi yun ang negosyo mo eh. Hindi ko naintindihan yung mundo ng video, ng video production. So sabi niya, ikaw ang makaka-identify nun. Nanggaling ka sa media, maraming opportunity. Hindi ko sinasabing gagawa ka ng kabulastugan using the media para kumita ka. Pero pwede kang kumita. Pwede kang magkaroon ng transaction na millions in just doing the same skills na meron ka. Oo nga, kasi kapag sa wedding industry, pwede kang burnout. Pwede kang ma-burnout. 10 weddings na contract. May points. Hindi mo na may krisyon. Yan ang sinasabi niya. So sabi ko, ano kaya yun? So from that day one na yun, iniisip ko, ano kaya yun? And until now, hindi pa rin yun nasasagot. That's probably 2000, that's year 2000, 2005? 2005. Ano na ngayon? 2005? 20 years. Ha? Almost 20 years. Almost 20 years, hindi ko pa rin Almost 20 nasasagot. decades. Hindi ko pa rin nasasagot yun. But somehow, yung vlogging, kung kasing swerte lang sana ako ni Rafi Tulfo, malamang nakuha ko na yan. Di ba? Oo, sir. So, may linaw, no? May linaw. Posible, no? Nagkataon lang na siguro hindi yung right time ko. I'm not at the right time, at the right place. But somehow, kung papangarapin ko, baka pwede naman. Pwede mangyari kasi may mga vloggers na 20 million subscribers, they're earning 20 ilang million US dollars, di ba? Posible. YouTube alone lang yun, sir. YouTube alone. Wala pang kasama yung mga ano nila. Ay, sabihin mo na lahat, pagsama-samahin mo na lahat. That's possible. Yes, sir. So, posibleng yung sinasabi ni Mr. Biray sa akin, posibleng vlogging is the answer. Okay? Posible, I'm not saying yun. But posible, kailangan lang Kaya siguro pagtrabahuan ng todo-todo. But posible. So, sa pag-vlogging, hindi ko natanong yung kung bakit ka napunta sa vlogging kasi naging part siya ng Kasi, okay, nanggaling ako sa TV, tapos after yung stint for wedding video, nag-last ako for 5 years, 15 years sa broadcast, 5 years doon sa wedding videography, and after that, pumasok na ako sa corporate video. That lasted for another 5 years, diba? So, lahat yan puro video. Ngayon, nung maaga rin, mga 2005, 2010, or even earlier, active ako sa community ng mga vloggers na vlog, hindi pa video. Yung letter B. Oo, yung Blogspot, WordPress, yung time na yun. And active na ako doon sa community. At may mga set of vloggers na noon na may mga vlogger event, pumunta ako, may mga naka-partner ako na mga digital marketing guru. Tingnan. So may nakipag-ex din ako sa kanila. Nagagawan ko sila ng video in exchange. Andun ako dun sa event for free. So natututunan ko yung online marketing, social media. Yan, natutunan ko lahat yun. At lahat yun nagamit ko to improve my business. So nagamit ko lahat yan doon sa positioning ko, niching ko, yan. So paano ako makakapag-close ng mga clients, ganyan. So nagamit ko lahat yun. Kasi nung gumagawa ko ng corporate video, kasi yung corporate video, ang paggawa nun ay marketing.
Di ba? Gagamitin nila yung video for online marketing. And I understand online marketing. Nag-i-input ako sa kanila. Itong gusto mong video na to will not work online. Parang ganyan. So, naging edge ko yan. Kaya kong gumawa ng corporate video na pinipit ko yung knowledge ko on online marketing. So, swak na swak siya. During that time, so, dahil nandun ako sa community ng vlogging, meron akong isang friend, si Eileen Apollo. Alam mo, swerte ako sa mga kaibigan. Swerte ako na generous sila, na tinutulungan nila ako. So, naging kaibigan ko si Eileen Apollo, si JD Jesus, sila yung mga kasama ko sa mga vlogging community. And eventually, si Eileen ay naging Google Philippines, naging Google South Asia. Ganyan. So, si Jay ganun din, sa social media marketing, naging part siya ng US Embassy to the Philippines, na nag-handle ng social media, ganyan. So sila, nung time na yon, ganun nag-progress yung career nila, no? Tapos, nung time na yon, sama-sama kami ng ordinaryong mga vlogger lang. Sinasabi nila sa akin, at that time, ang business model ko for creating videos is membership. Yung sa States kasi uso yun na gagawa ka ng video, ang mga ka-access lang members. Tapos nagbabayad sila. So ginawa ko yun, it's too early sa Philippines and hindi yan nag-work. Hindi nag-click dito. Kasi ang Filipinos, ang value, ang gusto niya ay libre. Libre. Ayaw niya magbayad. Kahit na singkunduling ayaw niya magbayad. Libre ang gusto. Lang niya libre. So the membership hindi nag-work. So marami akong mga video. Sabi ni Jay, sabi ni Eileen, i-post mo na lang yan sa YouTube. Malay mo in the future, pagkakitaan mo. Siya yung sir Sila nagsabi, we don't know what will happen in the future. Lagyan mo lang dyan. Then, habi mo lang. Kung meron kang extra time, gawa ka. Kung wala, di wala. Andyan lang siya. True enough. Diba, nung nagkaroon ang monetization, marami akong videos, may mga YouTube channels na ako. Andyan na si Pinoy How To, andyan na si Pinoy How To, andyan na si Pinoy How To. Instantly, nung na-approve ako for monetization, for YouTube partnership, may pera ako. And that's sir, during pandemic time. Hindi. Matagal na before mag-pandemic.